Congressman Christian Yunabia, Congresswoman Linabel Ruth Villarica, Congresswoman Melgaros Aquino Magsaysay, Congressman Eric Buhain, Congresswoman Rosemary Panotes, Congresswoman Divina Yu, Congresswoman Jazel Yu, Congressman Yoshi Horibata, Congresswoman Bing Maniquez, Congressman Antonio Ferrer, Congressman Edo Rama, Congresswoman Maria Cynthia Chan, Congresswoman Rhea May Gulyas, Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, Congressman Bonifacio Bosita, Congressman Greg Gasataya, Congressman Roy Loyola, Congressman Edward Maceda, Congressman Celso Regencia, Deputy Speaker Raymond Mendoza, Congressman Coco Yap, Congressman Gabriel Bordado, Congressman Dan Fernandez, Congressman Jolo Revilla, Congressman Ambrosio Cruz Jr., Congressman Mark Coanco, Congresswoman Maria Bernadette Escudero, Congressman Romeo Aco, Congressman Alfredo Marañon, Congresswoman Lianda Bolilia, Congressman Solomon Chuangalao, Congressman Ron Salo, Congressman Michael Goriseta, Congressman El Rey Villafuerte, Congressman Brian Yamsuan, Congressman Fidel Nograles, Congressman Adrian Michael Amato, Congresswoman Eleanor Bulot Begtang, Congressman Sonny Lagon, Congresswoman Daphne Lagan, Congressman Rudy Kawagdan, Congressman Jaime Fresnedi, Congressman Gerardo Vallamor, Congressman Joseph Gilbert Violago, Deputy Speaker Duke Frasco, Congressman Marvin Rillo, Congressman Edwin Guardiola, Congressman Eski Estrella, Congressman Tony Goles, Congressman Jose Padiernos, Congressman Salvador Plato, Congressman Joel Chua, Congressman JC Abalos, Congressman Loreto Amante, Congressman Joboy Aquino, Congresswoman Rachel Arenas, Congressman Dean Asestio, Congresswoman Ching Bernos, Majority Leader Manix Dalipe, Congressman Alfred De Los Santos, Congresswoman Juliet Ferrer, Congressman Albert Garcia, Congressman Ed Christopher Go, Congressman Teodorico Haresco, Congresswoman Maria Angela Garcia, Congressman Oscar Malapitan, Congresswoman Maria Rene and Lourdes Matibag, Congressman Muhammad Paglas, Congressman Wilter Palma, Congressman Adrian J. Advincula, Congressman Joey Salceda, Deputy Speaker J.J. Suarez, Congressman Stephen James Tan, Congressman Mix Villafuerte, Congresswoman Amparo Zamora, Senior Deputy Speaker Gong Gonzalez, Congressman P.M. Vargas, Congressman Dimsar Sali, Congresswoman Luisa Loren Quaresma, Congressman Carl Nicolas Cari, Congressman Johnny Pimentel, Congressman Edwin Olivares, Congressman Zia Alonto Adyong, Congresswoman Mercedes Alvarez, Congresswoman Maria Teresa Colliantes, Congresswoman Jam Baronada, Congressman Jose Bong Teves Jr., Congressman Emilio Yulo, Congresswoman Princess Rian Sakaluran, Congresswoman Geraldine Roman, Congressman Christian Tel Yap, at kapiling at kasama rin po natin, Minda Secretary Leo Tereso Magno, DOTR Undersecretary Jesus Ferdinandi Ortega, DOTR Assistant Secretary Jose Tracker Lim, DICD Assistant Secretary Maria Teresa Camba, DSWD Undersecretary Alan Tanjusay, DSWD Assistant Secretary Arnel Garcia, at DBM Undersecretary Maria Francesca M. Del Rosario. at sa ating mga regional at provincial directors, agency staff, Mindanao Development Authority, mga volunteers, men in uniform, provincial, city at municipal local government units, University of Southeastern Philippines, Broken Shire College of Davao and Hospital, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang suporta at tulong. Dahil po sa inyo, naging matagumpay ang ating ika-23 edisyon ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin ang ating mga media partners na doon po tayong lahat sa media box. Again, ang ating mga media partners, doon po tayong lahat sa ating official media box. Maraming salamat po. Kaway po natin ang bandila ng Pilipinas! Ayan! Lahat po, iwagayway ang bandila ng Pilipinas! Maraming salamat po sa inyong lahat.
magbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magbabago at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at tatas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magbabago, try natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, subunga ng bagong Mabuhay ang bagong Pilipinas! panahon na. Davao City, salubungin po natin ang pagdating ni Senator Ramon Bong Revilla Jr.
Davao City, palakpakan po natin muli, Senator Ramon Bong Revilla Jr.
salubungin ang pagdating ng ating mga minamahal at iginagalang na bisita sa pangunguna ng ating Leyte 1st District Representative at Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Muli palakpakan natin si Attorney Martin Romualdez! ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin. Davao City, salubungin natin Attorney Martin Romualdez! Serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Maligayang pagdating po sa Davao City, Speaker Martin Romualdez! Kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, Martin Romualdez kay Martin, serbisyong tapat ang dapat, serbisyong tapat ang dapat. Muli, Davao City, ating palakpakan, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Amin pong inaanyayahan ang lahat na manatiling nakatayo, buong puso at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa
maaari na po tayong maupo. Bagong Pilipinas, Maginhawang pamumuhay, narito na. Puno ng pag-asa at titig ang bawat umaga. walang maiiwan, ikaw ay sasamahan sa mapagkalingat republika. Serbisyong mabilis at masaya, responsableng pamamahal ay narito na. Bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Bagong Pilipinas, bagong kabanata. Magandang kinabukasan para sa pamilya, para sa bayan. Mapagaling at republika, magbabago'y narito na. Makulay ka, bagong Pilipinas. Para sa bawat Pilipino, ang tunay na serbisyo, maayos at matiwasay programang kagabay. Kalusugan at edukasyon, trabaho para sa lahat. Mga bagong hakbang sa bagong lahat. Serbisyong mabilis at masaya, responsableng pamamahal ay narito na. Bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Bagong Pilipinas, bagong kabanata. Magandang kinabukasan para sa pamilya at para sa bayan. Mapagaling at republika, pagbabago'y narito na. Ang kulay ka, bagong Pilipinas. Noon, ngayon, hanggang bukas, maglilingkod sa'yo, mahal na Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong pag-asa. Bagong Pilipinas, bagong kabanata. Magandang kinabukasan para sa pamilya at para sa bayan. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, Pilipinas, bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Horizontal Dance Company at I Love Tacloban Singers. Muli, isang masaya, makulay at mapagpalang bagong Pilipinas na umaga po sa ating lahat! Makalipas ang isang taon mula po sa matagumpay na pagbubukas ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, atin na pong nalibot ang 21 probinsya mula sa Luzon. Dinala po natin sa Bisaya at ipinadama din po natin hanggang sa dulong bahagi ng Mindanao ang mahigit 100 mga tulong, programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Ito po ay para sa iisang misyon ng ating gobyerno, ang misyong maipadama ang mabilis at maayos na pamamahala tungo sa isang masaya
at maginhawang bagong Pilipinas. Kaya naman po, sa ika-23 edisyon ng BPSF, maligayang pagdating po sa ating mga minamahal na bisita dito sa lungsod ng Davao. Papalad po tayo ngayong araw na makasama ang ating mga espesyal na panauhin mula pa po sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan na pinangungunahan ng ating Leyte 1st District Representative at Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez, na nagsusulong ng isang mas mabilis, maayos, maginhawa at masayang serbisyo at programa ng ating gobyerno. Kasama rin po natin ang ating mga masisipag at minamahal na mga kongresista mula sa iba't ibang distrito at probinsya ng ating bansa. Kaisa rin po natin ang masipag at laging sumusuporta na senador mula sa Cavite, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kasama at kaisa rin po natin ang mga naging katuwang ng pamahalaang nasyonal sa pagsisiguro ng tagumpay ng ating 2 araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno. CSC Chairperson Carlo Nograles. Puwersa ng Bayaning Atleta, PBA Party List, Congresswoman Attorney Mix Nograles. Drivers United for Mass Progress and Equal Rights, Dumper Party List, Congresswoman Hudin Diana Bautista Lim. Marino Samahan ng mga Seaman Party List, Congressman Sandro Gonzales. At ang Tingog Party List, Congresswoman Yeta Marie K. Romualdez at Congressman Jude Asidre. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At upang formal na salubungin ang Mindanao, serbisyo para sa Mindanao, bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito sa lungsod ng Davao, pakinggan po natin ang pambungad na mensahe mula sa kalihim ng Mindanao Development Authority. Palakpakan po natin lahat, Secretary Leo Tereso Magno. Sa mga unang panauhin na nandito ngayong umaga, ang mahigit kumulang 200 kongresista mula sa House of Representatives, ang ating minamahal na Senador, Senator Bong Revilla, sa lahat ng mga nandito ngayon, lalong-lalo na ang ating leader sa House of Representatives, the House of the People, ang ating minamahal. Palakpakan natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Sa lahat ng mga nandito ngayong umaga, sa lahat ng mga nagbibinipisyo, maayong buntag. Maayong buntag kaninyong tanan. My warmest welcome to everyone and thank you for joining us in today's opening program of the Mindanao Serbisyo para sa Mindanao. We are overwhelmed by the support and cooperation among our participating partners from the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Secretariat, Senator, Congressmen, government agencies, media friends, volunteers, and beneficiaries. Thank you for trusting the Mindanao Development Authority to bring this national initiative here in Davao City. It is an honor for us in the Mindanao Development Authority. It is an honor for us to be part of serving the Mindanaoans in Davao City. This shows that we can achieve, this event shows, this Serbisyo Fair shows that we can achieve this much with a government that works together, a government that is always ready to serve for a common goal, ang makapagbigay ng mabilis at maayos na pamamahala tungo sa isang masaya at maginhawang bagong Pilipinas.
hindi ko na po pahabain at dahil alam ko naman mas excited kayo sa pagsalita ng ating mga panauhin ngayong umaga. But allow me to say this before I end my speech. Sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating minamahal na House Speaker, Attorney Ferdinand Martin G. Romualdez, kami sa Davao at sa buong Mindanao nagtitiwala na dahil sa ginagawa ninyong serbisyo at tulong, ang Mindanao ay hindi mananatiling lugar ng pangako, hindi mananatiling land of promise. Dahil sa inyong ginagawang tulong sa buong Mindanao, dito sa Davao, hindi na kami lugar ng pangako, kung hindi magiging lugar ng katuparan at lugar ng kaganapan. Speaker Martin, maraming salamat. Mabuhay kayo, mabuhay tayo, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, Secretary Magno. Mga kababayan, sa kabila ng iba't ibang mga hamon ng panahon, patuloy pa ring nag-aalab sa sambayan ng Pilipino ang diwa ng tunay na bayanihan. At upang mas maintindihan pa natin ang misyon ng Bagong Pilipinas Servicio Fair at ang mga nakamit nito sa loob ng isang taon, maging ang iba pang mga programang kasama nito, samahan niyo po kaming panoorin ito. Narinig mo na ba ang Bagong Pilipinas Servicio Fair? Ito ay ang ng mga tulong tulad ng social services, regulatory functions, katarungan caravan, at iba pang serbisyo ng gobyerno na dapat pakinabangan ng bawat Pilipino. Sagot din namin ang inyong entertainment sa concert kasama ang mga sikat na banda, artists at performers ng bansa. Hindi lang yan dahil bukod sa daan-daang inihanda naming mga serbisyo, may espesyal na programa rin tayo upang suportahan ang ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral sa ilalim ng Integrated Scholarship and Incentives Program o ESIP. Nariyan din ang Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL upang tulungan ng ating mga MSME and Rice Distribution o CARD na isang multi-sectoral assistance para sa ating mga priority at vulnerable sectors at ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM na layong palakasin ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Huwag palampasin ang pagbisita namin sa inyong mga probinsya at siguraduhin isa ka sa makakabenepisyo ng ating handog serbisyo. Sabay-sabay tayong babangon at pagtagumpayan ang hangad na pagunlad tungo sa maayos, maginhawa, mabilis at masayang bagong Pilipinas. Ng ating inilunsad ang Bagong Pilipinas Servicio Fair, mahigit 20 probinsya na ang ating nalibot upang ihatid ang lampas 100 mga programa ng ating pamahalaan. Maginhawa, mabilis at masayang bagong Pilipinas. Mula ng ating inilunsad ang Bagong Pilipinas Servicio Fair, mahigit 20 probinsya na ang ating nalibot upang ihatid ang lampas 100 mga programa ng ating pamahalaan.
Kalakip ng tagumpay na ito ay ang ating pagtulong sa mahigit 2 milyong mga Pilipino. Sa pagsisimula ng ating ikalawang taon, asahan ninyo na mas marami pang mga probinsya ang ating mararating upang bigyang katuparan ang mga pangarap ng ating mga kababayan. Abangan kami sa inyong mga lugar at magkita-kita tayo upang matamasa ang mga pinakakinakailangang mga serbisyo hatid ng nakikinig nating gobyerno para sa ating mga Pilipino para sa mas maginhawa, mabilis, maayos at masayang bagong Pilipinas. Palakpakan po natin ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair! Sa pagkakataong ito, atin naman pong mapapakinggan ang mensahe ng suporta mula naman po sa ating minamahal na senador. Atin pong palakpakan, Senador Ramon Bong Revilla Jr. Okay, una sa lahat, ibig kong magbigay galang. Dito na ako, baka mahulog ako dito. Magbigay galang sa aking matalik na kaibigan na kailanman ay hindi ako iniwan. Talagang maaasahan po natin siya. Isang tunay na tao, talagang may puso para sa masang Pilipino. Speaker Martin Romualdez. And of course, Secretary Magno, palakpakan po natin. Ang ating PBA Party List, Congressman Migs Nograles. Marino Party List, Congressman Sandro Gonzales. Damper Party List, Congresswoman Claudine Bautista. Ang aking kamag-anak, dahil Bautista din ako. And of course, Tingog Party List, Kong Yeda Marie Romualdez. Tingog Party List, Kong Jude Asidre. And at syempre po, ang lahat ng mga kongresista na kasama po namin na naririto ngayon, more than 200 congressman, palakpakan po natin sila lahat. Ganyan po katindi ang liderato ng ating masipag na Speaker of the House na kapag sumuporta ay talagang kasama lahat ang mga kumaga ang gumuhit para madala ang pondo sa bawat nasasakupan. Alam nyo po, tanggalin ko na yung salamin ko. Nakasama na ako, Luzon, Visayas at Mindanao dito sa programa ng mahal na Pangulong Bagong Pilipinas Caravan. Talaga namang napakalaking tulong po, mga kababayan ko. Kaya itong ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo, hindi nating masasabi ito'y pamumulitika eh. Ito ay serbisyo sa tao na dapat ginagawa talaga ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan. Kaya palakpakan natin ang Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Speaker of the House. Sabi nga, si Speaker of the people. Totoo yan. Ang tagal ko nang kasama. Tindim yung mga pagsubok na dinaan ko sa buhay, hindi ako iniwan. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, isang tunay na kaibigan na maaasahan natin. Kung maaasahan siya na isang Bong Revilla, lalo na kayo maaasahan nyo siya. Kaya sa inyo pong lahat, at nagpapasalamat din tayo sa local government ng Davao at talaga namang hindi naman tayo, baga tayo isinuportahan din. Kaya thank you very much. Ang importante po dito ay maihatid ng national government ang tulong, ang suporta
ang pagmamahal, maramdaman nila ang pagmamahal ng bagong Pilipinas. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At siyempre po, bago po ako magtapos, kasi nakalimutan ko banggitin yung aking nag-iisang may bahay, si Lani Mercado Revilla. Nasaan ba? Ayun. Ayun. So ayun, mabuhay po kayong lahat. God bless us all. Mabuhay ang Davao! Maraming salamat po, Senator Revilla. At upang ipaabot rin po ang kanyang mensahe ng pasasalamat, atin pong bigyan ng masigabong palakpakan ang representante ng PBA Party List, Congresswoman Attorney Migs Nograles! Maayong buntag ka natong tanan! Sa Pilipinas, ato ang palakpakan ng paghatag nila ng suporta sa atua sa mga lain-laing na mga heads ng mga departments and ang kapangalan ko na head ng CSC, Attorney Carlo Nograles. Palakpakan po natin. Ug sa tanan, mayong buntag! Narito na ang gihulat nato na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Hindi ba mo malipay, dira? Diba? Nalipay ba mo? Siyempre, kinino, sa mga marites dira. Medyo kabalo naman mo na naigamay na gubot sa politika diri. No. Pero, bisan pa, nagstorya mini speaker, daghan man nagpangutana kung kanus moabot ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Si Speaker Martin, nagstorya mig, ang gini sa mga taong bayan, kaya nag-abot ng 250,000 beneficiaries ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. 250 beneficiaries ang makadawat sa ayuda ngayon buntaga. Palakpakan naman nato. Ang 250 beneficiaries na to mag-abot ng 1.2 billion assistance gikan sa atong national government. Palakpakan nato ang administration na to. Mag-abot 1 billion cash assistance sa mga taga-dakbayan sa Davao. Ha? $250,000 beneficiaries, sorry. Gi-correct pa ko, sorry. Tao lang po. Sharo, di ta malipay. Makita na malaking bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Talagang palangga jud ta ng administration ni Speaker Martin Romualdez. Dugangan pa nako naa pa mahatag na 500,000 kilos worth sa bugas sa mga tao. Meron pa ba? Kana lang. Daghan pa kaayo. So maghanyo lang ko no para mapakita nato na kabalota magpasalamat. Magbilang ko 1 2 3. Mag-ingon ta, magsulti ta. Salamat President Bongbong Marcos. Okay? Okay. 1 2 3. Salamat, President Bongbong Marcos. At syempre, kinahanglan jud nato maghatag ng pasalamat sa kung bakit naay tayo sobrang laki na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang atong bisita na si Speaker Martin Romualdez. Magbalik ko bilang 1 2 3 sabay-sabay tayo magsultig. Daghan salamat Speaker Martin Romualdez. Kinahanglan jud kusog na ha para magbalik jud siya. No. So magbilang ko ha. 1, 2, 3. Daghan salamat Speaker, daghan salamat President Bongbong Marcos ug sa among mga bisita, Senator Bong, kay Sec Leo Magno ug sa mga kauban nako sa Kongreso, sa 203 congressmen. Maraming salamat ug sa tanan, maraming salamat ug maayong buntag kanatong
tanan. Thank you. Maraming salamat po, Congresswoman Nograles. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, atin na pong masasaksihan ang formal na pagbibigay ng iba't ibang mga tulong, programa at serbisyo para sa ating mga kababayan na dala ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Amin pong inaanyayahan ang ating mga iginagalang na bisita na manguna sa pamamahagi ng mga tulong at programa para sa ating mga kababayan. Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Senator Ramon Revilla Jr. Secretary Leo Tereso Magno. Congresswoman Attorney May Nograles. Congresswoman Claudine Bautista Lim. Congressman Sandro Gonzales. At Congressman Judah Sidre. Pangungunahan ng Small Business Corporation sa pamumuno ni OIC Deputy Manager Caroline Macabenta ang pamamahagi ng tulong pinansyal. 5 negosyanteng benepisyaryo ang makakatanggap ng kabuuang 3.998 milyong piso na tulong pinansyal sa ilalim ng Rise Up Loan Program ng Small Business Corporation. Maraming salamat po, SB Corp. Ang Food and Drugs Administration sa pangunguna ni Cluster Director Deborah Legaspi at Eva Marie Antoinette ay magkakaloob ng mga license to operate sa mga stakeholders. Ang mga lisensyang ito ay nagbibigay ng pahintulot sa mga establishmento upang magpatuloy sa kanilang mga aktibidad pang negosyo, kabilang ang pagmamanupaktura, pag-aangkat, pag-e-export, pagbebenta, pamamahagi at iba pang kaugnay na gawain sa ilalim ng regulasyon na ahensya para sa mga produktong pangkalusugan. Maraming salamat po, FDA! Tulong pinansyal para sa mga estudyanteng kolehiyo ang handog ng Commission on Higher Education sa Director Dr. Maricar R. Casquejo. Ang ahensya ay magbibigay ng kabuuang 47 million pesos na financial grants para sa 600 estudyante ng University of Southeastern Philippines. Maraming salamat po, Ched. Sa pakikipagtulungan ng Insurance Corporation at sa pamumuno ni Regional Manager Rosalina Grabulan, ipagkakaloob ang kabuuang halagang 1.4 million pesos sa 414 na magsasaka at benepisyaryo. Ang halagang ito ay bilang kabayaran sa mga pinsalang natamo sa kanilang mga pananim, kahuyan, palaisdaan, makinarya at bilang proteksyon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, PCIC! Ang Department of Information and Communications Technology sa pangunguna ni Assistant Secretary Maria Teresa Camba at Regional Director Eva May C. De La Rosa ay may misyon na gawing konektado ang lahat sa pamamagitan ng libreng internet connection.
Bilang bahagi ng Free Wi-Fi for All, Free Public Internet Access Program, ang napiling mga benepisyaryo ay makakatanggap ng libreng Wi-Fi connectivity na nagkakahalaga ng 329,360 pesos and 61 centavos na magbibigay sa kanila ng access sa internet na maaaring gamitin ng lahat. Bilang karagdagan, igagawa din ng ahensya ang mga voucher para sa digital literacy training at cybersecurity awareness training sa mga guro, kawani ng 2 paaralan at mga miyembro ng 1003 Army Brigade. Maraming salamat po, DICT. Katuwang ang Professional Regulation Commission sa pangunguna ni Regional Director Raquel R. Abrantes, ipagkakaloob ng ahensya ang sertipiko ng akreditasyon bilang tagapagbigay na pagtuloy na professional na pagunlad. Ang mga akreditadong tagapagbigay na ito ay nakakatanggap ng pagkilala bilang isang pinagkakatiwalaang tagapagbigay ng mataas na kalidad na pagsasanay na umaayon sa mga pamantayan ng industriya. Nagtataglay sila ng competitive edge na nakakataas sa mga hindi akreditadong programa na umaakit ng mas maraming mag-aaral at kliyente. Maraming salamat po, PRC! Paniniguro na magandang kalidad na kasama si Regional Manager Juvie T. Alayon. Ipamamahagi ng ahensya ang mga dekalidad na binhi ng niyog mula sa Open Pollinated Variety o OPV na dwarf at tall para sa pagpapatayo ng mga seed farms na magsisilbing pinagkukunan ng mga buto at punla sa hinaharap. Ito ay upang patuloy na suportahan ang programa ng otoridad sa pagtatanim at muling pagtatanim ng mga niyog. Maraming salamat po, PCA. Patuloy na suportahan ang programa ng otoridad sa pagtatanim at muling pagtatanim ng mga niyog. Kabuhayan sa 7 benepisyaryo ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program na may kabuuang halaga na 130,000 pesos at magbibigay rin ng espesyal na tulong pinansyal sa 3 pamilya ng mga OFW na nasa matinding kagipitan sa Kuwait na may kabuuang halaga na 75,000 pesos. Maraming salamat po, OWA! Sa pangunguna ni TESTA Director General Kiko Benitez, DDG Vidal Villanueva III, DDG Velizardo Colambo at Regional Director Ashari Banto na nagmumula sa Technical Education and Skills Authority. Ipagkakaloob ang 3 yugto ng pondo para sa suporta sa pagsasanay ng mga eskolar sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang pamamahagi ng mga para sa Dressmaking NC2. Maraming salamat po! Kasama naman si Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy mula sa Department of Labor and Employment, ipamamahagi ang tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo ng tupad. Isang tupad beneficiary ang makakatanggap ng halagang 4,620 pesos na may kabuuang 231 million pesos na ilalaan ang payout sa 50,000 disadvantaged workers. Sa mga beneficiaryo ng tupad, isang tupad beneficiary ang makakatanggap ng halagang 4,620 pesos na may kabuuang 231 million pesos na ilalaan bilang payout sa 50,000 disadvantaged workers. Ang mga tupad beneficiaries ay mag-uuwi rin ng libreng bigas. Maraming salamat po, Dole!
Pinangungunahan ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Rhea Bisaan ang pagbibigay ng tulong pinansyal panghanap buhay sa ilalim ng Livelihood Program for OFW Reintegration. Ang LPOR ay isang pangunahing hakbangin na naglalayong magbigay ng suportang pinansyal para sa mga kwalipikadong undocumented o mga OFW na nasa kagipitan na bumabalik sa bansa. Bilang karagdagan, ang programang Sa Pilipinas, Ikaw ang Ma'am o Sir ay isang inisyatiba para sa muling pagtanggap sa trabaho na nagbibigay daan sa mga OFW na nakapasa sa LET na magkaroon ng oportunidad na maglingkod bilang mga guro sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Maraming salamat po, DMW! Mula sa Department of Social Welfare and Development, kasama sina Undersecretary Josefina Alanton Husay, Assistant Secretary Arnel Garcia, at Regional Director Attorney Vanessa Gokong, ang bawat kwalipikadong individual ay tatanggap ng 5,000 piso bilang outright cash mula sa programa ng DSWD na ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Layunin ng programang ito na maibsan ang pasanin ng mga pamilyang nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Para sa programang ito, may kabuuang 1 bilyong pisong tulong pinansyal ang nakalaan para sa 200,000 benepisyaryo. Bilang karagdagang biyaya, lahat ng tupad at AKAP beneficiaries na narito sa ating programa ngayong umaga ay makakauwi rin ng libreng bigas mula kay Mr. Rice, Attorney Martin Romualdez. Palakpakan po natin si Attorney Martin Romualdez. Maraming salamat po, DSWD at Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Muli maraming salamat po, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez, Senator Ramon Revilla Jr., Secretary Leo Tereso Magno, Congresswoman Attorney Migs Nograles, Congresswoman Claudine Bautista Lim, Congressman Sandro Gonzales, at Congressman Jude Asidre. Palakpakan po natin ang lahat. Mga kababayan, tayo ay hinihimok na ipamalas ang ating pagmamahal sa bagong Pilipinas at ang ating determinasyon sa pag-unlad. Halina't sabay-sabay nating ipagdiwang ang bagong pag-asa para sa ating bansang Pilipinas. Sama-sama nating abutin ang tagumpay nating lahat. Maligayang pagdating po sa bagong Pilipinas! Isang himig ang aking narinig, minsa'y nananginig, ating bansa'y umaawi. Isang himig, pag-ibig ang hatid, ang musika'y batid sa bawat puso at isip. Ikaw at ako, tayo'y Pilipino, isang bansa dapat magkaisa. Isang dugo, isang nais, ang musika, ang pangarap ko'y bansang mapayapa. Isang himig, pag-ibig ang hatid, ang musika'y batid sa bawat puso at isip. Isang awit ang aking dalangin, Kristang Kristiyan at Musti, magkaisa sa awitin. Ikaw at ako, tayo'y Pilipino, isang bansa dapat magkaisa. Isang dugo, isang nais, ang musika, ang pangarap ko'y bansang mapayapa.
Mayong Muntag, Davao City! Daghang salamat sa pagpunta niyo rito at sa lahat ng mga kongresista na kasama ko, mga governors pa kasama natin dito, lahat ng mga heads of department and agencies, lahat ng mga organizers ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Daghang salamat. Ito pong Servicio Fair, itong Bagong Pilipinas Servicio Fair, handog sa iyo ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa totoo lang po, itong sinasabing Bagong Pilipinas Servicio Fair, ito talagang matagal ang inisip ng ating mahal na Presidente na maibigay ng tulong na ginhawa at maayos na buhay sa lahat ng Pilipinas. At sa totoo lang po, nagagalak po ako kay bilang leader ng House of Representatives. Kasama ko lahat po ang ating mga kongresista dito. Miski sobra silang busy sa distrito nila, sa mga advokasya nila. Ayan, kahapon pa, lumipad. Kaninang umaga, walang tulog, dumating na rito. Dahil po, gusto natin ipakita sa Davao City na mahal po namin kayo lahat. We love you, Davao. We love you, Mindanao. Kayo pa talaga ay talagang mapakalaking bahagi sa ating pag-iisip para magbibigay sa iyo ng mas magandang buhay. Ang Bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang proyekto, isang programa ng ating mahal Pangulo para mailulutas natin ang lahat ng Pilipino sa kahirapan ng buhay. Ito po ang sinasabi ng malasakit natin sa taong bayan. Kami po sa Kongreso, araw-araw at gabi-gabi, pinag-iisipan natin anong magandang bagong legislasyon o batas. Sinasabi nila, itong batas na napaka-importante ay ang ating budget. Dito po nagaganap, dito linalaan ang budget o yung mga resources para dito sa mga programa na galing sa DSWD, itong AKAP, itong tupad galing sa DOLE, kaya itong umaga na po, higit 6,500 beneficiaries dito mismo sa Davao City, dito mismo sa auditorium ay makakatanggap na 5,000 pesos in cash plus 5 kilo na bigas. Ginawa natin ito nating legislasyon para sa iyo, para maging masaya kayo. Kanina po, nagtatanong si Congresswoman Migs kung happy ba kayo? Masaya ba kayo? Lipay ba? Kaya gusto natin malaman kung itutuloy pa natin to o paano natin ay mai improve para pagkagandahan po natin itong programa na to. Para maging mas happy po kayo. Yun po lang ang hangarin natin dito lahat. Kaya nagpapasalamat din ako sa mahal kong kaibigan, Senator Bong Revilla. Kasama po natin sa Senado, siya rin ang gumagawa ng itong napakagandang budget para itong napakagandang programa natin. At siyempre naman sa lahat ng mga host natin dito na naghanda, siguro isang linggo wala na silang tulog. Ayan, si Secretary Leo Magno ng Minda. Maraming salamat. Walang tulugan, coordination. Nakikita ko parati yung mga video, mga pictures nyo. Of course, ang ating chairman ng Civil Service Commission, Carlo Nograles. Congresswoman Migs Nograles of the PBA party list. Ang inanak ko ng Dumper party list, Congresswoman Claudine Bautista Lim. Kasama niyo may bahay niya, si Tracker. Ayan, si Tracker ng DOTR. At siyempre naman, isa pang kaibigan ko, Congressman Sandro Gonzales ng Marino Party List. At saka, siyempre naman, ang isang kaibigan ko, waray din yan, yung party list ng may bahay ko, si Congressman Nieda, kasama niya po si Congressman Jude Side ng Tingog Party List. Yung mga kongresista dito, hindi lang mga tingga Mindanao. Ayan, yung mga dati mga co-host natin, sina Congressman Chino, Congressman Maricar, of course, Congressman Aldo, kung saan tayo
na nagawa na itong Bagong Philippine Service Fair. Pero lahat ng kongresista, galing pa sa Luzon, hindi lang Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao, kompleto po tayo ngayon. Kaya nagtataka ko parati hindi naman sa kaladkarin, pero talagang sobra kayong active. Alam ko, talagang busy-busy na kayo sa budget. Meron pa kayong mga committee hearings, pero may oras pa kayo, sumama pa sa akin. Kaya talagang hindi ko makakalimutan talaga yung mga attendance nyo rito. Asahan mo, kasama rin kayo sa budget process at yung mga budget ninyo. Kaya huwag kayong magalala. I assure you. Pasalamatin naman dito yung mga kongresista. Di ba, napagod sila para sa budget. Nandito pa sila. Para po natin mga kongresista. Sa totoo lang po, ayan, saksi na kayo na nandito ang kongresista. Ito yung 19th Congress. Ngayon po lang nangyari ito. Hindi lang ito yung Bagong Pilipinas Service Fair. Pero yung mga kongresista na gumawa na itong budget, hinanda talaga nila para sa iyo, hindi lang ginawa nila yan sa batasan tsaka umuwi na. Hindi. Umiikot kami sa buong Pilipinas para makita natin maayos yung implementasyon. Ito, na dapat talaga umabot itong mga programa sa iyo lahat para walang maiiwan at talagang kasama lahat. Yun talaga ang espiritu. Yan ang talagang hangarin ng natin lahat. Yun ang utos talaga ng ating mahal na presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito. Kaya ako, taus-pusang po talagang nagpapasalamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Okay naman yung konting puyat. Basta masaya, basta lipay, basta happy ang mga tiga Davao. Yun po talaga ang gusto na natin makikita. Konting ngisi lang, konting palakpakan at smile na smile lang. Happy na kami. Yun lang hiningi natin, konting balik. Mamayang konti, ibang mga programa dito sa Bagong Pilipinas Fair, ilo-launch din natin itong mga sinasabing mga ISIP, yung Integrated Scholarship Incentives Program para ating mga scholars, itong CBOL para sa mga negosyante, yung mga micro, small, medium enterprises, yung startup, investments, business opportunities, and livelihood, yung CARD, yung Cash Assistance and Rice Distribution, yun po ang mga bahagi ng ating Bagong Pilipinas Service Fair. Kaya ako po, si Martin Romualdez, leader po ng House of Representatives. Handang-handa kami maglingkod, magserbisyo, at makinig sa inyong hinain. At siyempre, mahal na mahal natin po kayong lahat sa Davao City. Magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang Sabayang Pilipinas! Maraming salamat po, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Pinakana tayo nabibig ang ating tagumpay, tagumpay ng ating lahi, tagumpay ng ating libig, at ang daming liberty at ako'y tagumpay natin lahat. Mga kababayan, sabay-sabay po natin iwagayway ang bandila ng Republika ng Pilipinas! Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Tagumpay natin lahat. Muli, taos-puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga tumulong at naniwala sa aming misyon na maghatid ng iba't ibang sa probinsya ng Cavite para sa ika-24 na edisyon ng Bagong Pilipinas Service Fair. Ako po si Richie Mondido ng Mindanao Development Authority. At ako naman po si Janine Concepcion ng Mindanao Development Authority. Muli, maligayang pagdating po sa Bagong Pilipinas! Ang pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan.
mag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Magmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na! Yes, madam. Mahal kita. I love you too. Ha? Mamaya, kapirin kita. Anong pangalan mo? Nora pa! Tora, I love you. I love you, sir! Yun ang gusto natin. Maging happy kayong lahat.